Partner ni Ricardo Cepeda, nagsalita na tungkol sa pagka-aresto sa aktor. Nagsalita ng aktres at former beauty queen na partner ni Ricardo Cepeda hinggil sa pagkadawit ng aktor sa umano'y investment scam. Binigyan diin ni Marina Benapayo na hindi sila kasama o parte ng kumpanyang tinuturong gumawa ng investment scheme. Dagdag pa ni Marina na hindi sila nag-invest sa naturang investment scheme sa dahilang wala silang pondo para mag-invest dito. Ayon pa kay Marina, naging brand ambassador lamang si Ricardo sa naturang investment scheme. Nakiusap si Marina sa lahat na nagpapakalat ng mga maling impormasyon na maging responsable sa mga ibinabalita at umapala ng dasal para sa kanyang pamilya. Naisip ko gumawa na lang ng video before anything gets blown out of proportion. Kung hindi nyo pa po alam kung anong nangyayari, okay lang. Malalaman nyo din yun. Mabilis naman ang balita sa TikTok at social media. Gusto ko lang po sana i-call to attention yung mga gumagawa ng content. Kasi may nakita po ako mga ibang content na si Ricardo po yung nangyari sa kanya ang subject. No? Sinabi nga sa amin, wag na tumingin sa social media, wag na magbasa. No? Okay lang, no? Lagi naman ganun ina-advise natin. Pero, minsan kasi po, parang kailangan din naman magsalita. No? Kasi, para yung okay sana kung maganda ang comment nila for support, they're praying for you. Pero po, pag ang comment, hindi po maganda at obviously dahil hindi nila kilala yung tao, nilalabas lang nila sa isip nila para lang, I don't know, di ko alam minsan kasi it's really all about the power that you have when you comment the power that you get, no? Pero sana po, before kayo mag-comment, sana kung hindi nyo kilala ang tao, wag na lang kayo magsulat. Hindi ko alam actually kung anong napapala kung magsusulat kayo. Okay, you're able to voice your concern, but voicing your concern, even for the creator na gumawa ng video, voicing your concern or spreading awareness, that does not entail just writing or reading kung ano yung nakasulat sa news. Diba? It also entails you being responsible for being the one who commented, and dun sa content creator, dahil ikaw ang nag-post, you're also responsible for lahat ng comment na lalabas and reactions. Magpo-post kayo, tas hayaan nyo lang pagpiestahan ng mga tao. Hindi yata tama yun Kasi, what if it happened to you? My friends, I would never, ever, ever wish that anything like that would happen sa inyo kahit hindi ko kayo kilala. Dahil napakasakit. Napakasakit talaga. Naantala yung ginagawa namin sa araw-araw dahil sa nangyari. Kami po, nagsusumikap lang po kami while at the same time trying to help as much people as we can. Dahil alam po namin kung ano ang pakiramdam ng paghihirap. Alam namin yun Sana po, kung anong napapanood nyo kami sa TV o sa mga o sa sine, no? Kung ano yung characters na pinoportray namin, huwag naman isipin na ganun kami. Dahil hindi po kami, it's the total opposite na. Dalas nga, sinasabi ko, sana mag-portray ako mahirap dahil doon ako nakaka-relate. Huwag nyo naman, una-una sasabihin nyo yung lifestyle. Friends, hindi nyo kami kilala. Pero alam na alam ng pamilya, ng mga kaibigan namin, mga kamag-anak namin, na napakasimple ng buhay namin. We're very low maintenance.
Hindi po kami nagbabakasyon. Road trip lang nga, malaking bagay na sa amin. We don't have expensive clothes. You know? We just make the most of what we have. Yun nga din minsan ang tinuturo ko eh. You know, you make the most of what you have. Pero, kahit ano pang gawin namin, low-key na nga kami, hindi din kami lumalabas, di ba? Wala, ganun pa rin ang nangyari. All we need really now are prayers. Nothing less. Yun lang po. Sana, maintindihan ninyo, no, yung sinasabi ko, and sinasabi ko ulit, I would not ever wish na mangyari sa inyo itong nangyayari sa amin ngayon, nangyayari kay Ricardo ngayon. Itong tirahan namin, maliit lang to. Hindi naman namin tinatago yung facts. Naglalaba ko. Wala kaming tinatago. Lahat ng nilalabas namin kung ano kami talaga. Meron kasi dyan yung iba, akala nila napakayaman namin, kaya nangyayari daw sa amin ito. Wala po. We don't even have anything in our name. We live humbly. We live very simply. Hindi kami, wala. Hindi kami ganun. Kung natatarget si Ricardo dahil sa imahe, no, na pinoportray niya sa TV or yung sa tingin ng ibang tao, ganun kami. Or siya, hindi po. Sana po matuto po tayo to discern what is the truth. No? I-discern po natin kahit yung mga sinasabi natin, mga sinusulat natin. Kasi may pamilya po. No? There are people who really know the person, who really care for him. There are lots of friends who kilalang-kilala siya. So sana po yung sinusulat ninyo na hindi maganda, nababasa din po yan ng ibang hindi rin siya kilala. Parang domino effect yan, kakalat ng kakalat. Friends, huwag niyo pong hayaang maglaro ang demonyo sa utak ninyo. Huwag ninyo unahin yung duda, yung feeling ninyo, kaya nangyari sa kanya to ganito. Wag na po. That's the devil playing with your mind. Sanayin po natin na kung pwede, if magsusulat tayo, or magko-comment, or magpo-post ng video, it's always for support and prayer. Dahil yun ang pinakakailangan namin ngayon. Please use your social media power well and responsibly. Even po sa mga live ko, di ba, lagi ko sinasabi, if you doubt, don't buy. Ganon din po yun. Kung nagdududa kayo sa nakikita ninyo, nababasa ninyo, huwag na po kayo mag-comment na lang. Bakit po ba? Right now, yung mga anak namin ni Ricardo are also worried about him. And, sige, hindi sila nagbabasa ng anything sa social media. But do remember that every time you write something that is not good, lalo na kung hindi ninyo kilala ang tao, madami pong nagbabasa din yan. At dahil sa inyo, no, nagiging mali tuloy ang perception ng mga ibang tao na hindi rin kilala si Ricardo o ako, no, sa amin. Ayaw niyo pong mangyari sa inyo yon. So, para masagot lang po yung mga ibang tanong, no? Si Ricardo was never present in any of those talks about investing. Hindi nga kami nag-invest doon kasi hindi kami nag-invest, wala kami pang-invest. Tsaka hindi po siya signatory, wala siyang pinirmahan na kahit anong papel doon sa kumpanya. Ito ang pagka-brand ambassador niya, verbal nga yan kasi gusto nga niya tulungan yung tao in the first place. So at the end of this video, ipopost ko po dito yung nasa sa looban namin, ng pamilya namin, no? Sa mga hindi kami kilala, kung ayaw niyo maniwala, okay lang. Naintindihan ko naman. Pero, papasalamat ako sa lahat, no, ng mga naniniwala sa amin. Kilala kami, totoong kilala kami, na alam na never talaga
in our lives, never namin ma-imagine na mangyayari sa amin ito. Lalo na kay Ricardo. Napakabait niyang tao. Dami niya tinutulungan. Ito nga ginawa, nangyari, tinutulungan lang din niya yung kilala niya. Pero, of course, lessons learned. Pero lessons learned na rin para sa inyo siguro itong nangyari. Huwag natin sayangin. Maraming salamat po ulit. And God bless us all. Si Ricardo ay inaresto sa kasong syndicated estafa noong nakaraang Sabado, October 7, 2023. Nauna nang nagpalabas ng statement ang stepson ni Ricardo na sinabing walang kinalaman at walang partisipasyon ng ama sa anumang investment scheme na ipinaparatang dito. Please spread the word. My father, Richard Cepeda Go, was wrongfully accused. He was simply the product endorser of a sales company. They used the title brand ambassador, which many companies also use. The company offered an investment scheme, which he had no knowledge nor participation of, which paid people a big percent profit monthly, guaranteed with advance payouts in monthly post-dated checks. Eventually, the checks started bouncing, so the investors filed estafa cases against everyone who they thought was part of the company, including Ricardo, who was just the celebrity model. His lawyer can easily prove his innocence by presenting a copy of DTI showing the company is a sole proprietorship and his name is not there. Also, his name appears nowhere on any of the said investment MOAs and post-dated checks. Request for bail and if ever court date is his biggest hassle because it means he's stuck in detainment even though he's innocent. I have seen a lot of hateful comments about this. If you don't know what really happened, keep your comments to yourself. Please subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa sunod na showbiz news.